So ayan, welcome back po sa aking channel. Pasensya na po, medyo natagalan po tayo bago mag-upload uli ng video. So ito na nga, gagawa tayo ngayon ng pangnegosyong sapin-sapin. Napakadali lang po netong gawin at alam ko po na kayang-kaya nyong gawin ito. So okay, so first step po ay gagawa muna tayo ngayon ng latik. So bali gagamit po ako dito ng 1 cup ng kakanggata. Ito yung unang gata, unang piga. Ito yung coconut cream. So, bali, pakuluin lang natin ito. At kapag nakita nyo na po na medyo ganito na medyo buo-buo na siya, ay paminsan-minsan ay haluin natin kasi baka naman po masunog yung ilalim. At kapag ganito na nga ang kanyang kulay, ay pwede na natin itong hanguin. Salain natin para mahiwalay ang kanyang mantika at yung latik mismo. Bali, yung mantika ay gagamitin natin ng pang-grease mamaya. And then, ito naman pong latik ay gagamitin natin bilang topping sa ating sapin-sapin. Okay, so ngayon gawa naman po tayo ngayon ng sapin-sapin. Gagamit ako dito ng kalahating kilo ng asukal. And then, mga food colors, iba-ibang kulay. And then, isang lata ng evaporated milk ng 370 ml at isang lata ng condensed milk na 390 ml. And glutinous rice flour na isa't kalahating balot. Bali, yung isang balot po ay 500 grams or kalahating kilo. So, bali, gamit tayo ngayon ng 750 grams or 3/4 kilo ng glutinous rice flour. And then, ito na nga po yung ating nilutong latik kanina. So, gagamitin natin itong latik as topping. And then, ito namang oil ay pang grease natin sa ating sapin-sapin at salyanera na gagamitin natin mamaya. So, bali gagamitin po tayo dito ng tubig, di ko lang nasama, 3 lata ng condensed milk na lata yung pinagtakalan natin. So, next naman ay eto na nga, i-combine muna natin yung kalahating kilo ng puting asukal po mga kasosyo ang gagamitin natin. And then, 750 grams or isa't kalahating balot ng glutinous rice flour. So, bali combine lang natin ito, haluin lang po natin ito. And then sa isang medyo malaking lalagyan ay ilalagay na nga natin dito yung ating mixture ng glutinous rice flour and sugar. And then ilagay na rin natin ang 390 ml ng condensed milk. Kahit anong brand pwede po, wag lang yung flavored. And then itong ating evaporated milk. And then ilalagay na rin po natin dito ang 3 lata ng tubig. So ang panukat natin na gagamitin dito ay yung lata ng condensed milk. Haluin lang po natin ito hanggang sa wala na po siyang buo-buong glutinous rice flour or maging smooth na lamang ito. So, bali, next step naman ay i-divide ko po ito sa 4 na portion ng ating mixture para lagyan ng kulay. So, sasalain lang po natin ito. Salain lang natin ito para smooth ang ating sapin-sapin. Maglalagay muna ako dito ng violet food color. So, pwede nyo po itong patakan ng ubi flavor para talagang flavorful ang inyong sapin-sapin. Pwede namang food color lamang. And then, egg yellow food color. Anyway po, yung yellow nyo po ay pwede nyo po itong lagyan ng langka if you like. And then, ang red food color. So, mabibili po ito sa palengke. May mga tingi-tingi po ditong nabibili. Mga naka-plastic, mga tag 5 pesos, gano'n, 10 pesos. So, bali next step naman po ay, bali mag-steam na tayo, no? So, ilalagay ko lang po yung ating mga mixture sa lyanera. Bali, ang size po nito ay medium size lang. And then, i-grease ko lang po ito ng mantika ng nyog, yung kanina sa latik. So, bali, ginagamit na natin siya ngayon. And then, ilalagay na po natin ang mixture ng ating sapin-sapin. So, bali, ang inuna ko lamang po ay kulay yellow. Kasi gusto ko po yun yung nasa ibabaw. Pero, kayo po, kung ano po ang gusto nyong pagkakasunod-sunod ng kulay, bahala na po kayo. Ayusin lang natin ito dahil parang yung gilid ay walang laman. So, para scattered na scattered ang inyong sapin-sapin. Maganda kapag itinaob siya. So, steam na po natin ito. Steam po natin ito ng 10 minutes. And after 10 minutes, ay check na natin. So, it's time na ilagay na natin yung pangalawang kulay. And then, steam for another 10 minutes. And after 10 minutes, ay ilagay na natin yung pangatlong kulay.
And then steam for another 10 minutes. And after 10 minutes, ilalagay na natin yung ating pang-apat na kulay. So, gaya na nasabi ko, bahala na po kayo sa pagkakasunod-sunod ng kulay na gusto nyo. And then steam for another 10 minutes. Alright, after 10 minutes, okay, ito na nga po ang ating sapin-sapin. Luto na po siya. So, pwede na po natin itong hanguin. So, ganito lang po ang gagawin natin hanggang sa maubos po natin maluto yung ating mga sapin-sapin. And then, next step naman ay kapag malamig na ang inyong sapin-sapin ay ilalagay na natin ito sa ating styro. And then, i-grease po natin ito ng mantika ng nyog. So, ayan. And then, lagay na po natin ang ating sapin-sapin. So, ayan. Ganyan lang po kadali. So, kapag ganito po yung ginawa nyo pag nag-steam, ay talagang hindi naman po mahirap tanggalin talaga yung ating sapin-sapin sa mga llanera. Napakadali lamang. Hindi naman po yan maano yung plastic. Hindi naman po siya kukulubot kasi steam naman po yung ginamit natin. Kung gusto nyo naman ay kung ayaw nyo ng plastic ay pwede kayong gumamit ng dahon para sa ilalim. And then i-grease po natin ito ng mantika ng nyog. So bali finally ay lalagyan na natin ito ng latik as topping. O, diba? Ganyan lang po siya kadaling gawin. And then finally, ito na nga ang ating mga sapin-sapin, ang ating mga makukulay at masasarap na sapin-sapin. And then, bali, tikman na po natin ang ating sapin-sapin. So, ayan, bali, napakalagkit po at talagang napakasarap ng ating sapin-sapin. O, ayan na. So, bali nakagawa po tayo all in all ng 10 llanera ng sapin-sapin. So, bali binibenta ko po ito kada isa ng 50 pesos. O, ayan na. Try nyo na rin gumawa nito. Thank you for watching. Bye!